President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. Um, I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph sinasi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you. Just one quick follow-up, because sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being targeted. Are they Is being? targeted? Look. Targeted. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga, ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee.
doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman tsaka sa DOJ ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa sinabi ni President Bongbong Marcos na fake lang daw pala yung putukan no, noong May 13 doon sa Senado nung bandang gabi mga kababayan. So yun po yata yung nakarating sa kanyang report no at kanya pong sinabi dito sa pagharap niya sa media na fake lang daw pala yung putukan mga kababayan at matatandaan natin na nagkagulo nga sa Senado noong May 30 no ng gabi dahil meron di umanong mga NBI doon sa kabilang side sa may GSIS na gustong pumasok di umano doon sa loob ng Senado kaya po nag-warning shot si General Mau Aplasca ng Sergeant at Arms na wag tumuloy no yung kabilang side na pumasok dito sa side ng Senado mga kabayan at nag-live nga po sila Senate President Cayetano nung time na yan mga kabayan sinabi na they are alleged under siege no or under attack yung Senado at doon po sa labas noon ay talagang ang daming pulis din po noon mga kababayan at ang mga supporters din ni Senator Bato de la Rosa ay tipon-tipon din no doon sa labas mga kababayan dahil may balita nga po na nakarating na aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. At yun po yung nangyari noong time na iyon. At itong kaguluhan ngayon sa Senado na sinabi ni PBBM na hindi na daw katulad dati no nung panahon nila ni Senator Recto no madalas daw po silang nagkatinginan dahil hindi daw ganoon no yung nangyari no, ngayon sa Senado ay hindi katulad noong mga panahon na senador po sila. Wala daw personalan, ngayon daw kasi personalan na daw yung nangyayari no itong mga senador na ngayon at dati daw ay talagang trabaho lang no pag nagdebate, nag-interpellate na no holds barred daw no pero ngayon ay personalan na mga kababayan sabi ni PBBM at ngayon sinabi rin po niya yung statement din ni Senate President or Senator Franklin Drilon daw na nagiging shelter ng pugante no itong Senado so ang pinapatamaan nila dito si Senator Bato de la Rosa mga kababayan na nagstay nga po doon ng 3 days no doon sa Senado dahil nga po doon sa pag-aresto sa kanya ng ICC warrant no at makailang ulit din namang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na willing naman siyang sumuko no or sumurrender basta dito lang po siya ikulong at litisin no sa Pilipinas wag lang siyang dalhin bitbitin doon sa Dahig Netherlands gaya po ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte so dito sa statement ni PBBM mga kababayan malinaw po sa aking palagay talagang gusto niyang ipaaresto or dalhin si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC kagaya nung kay dating Pangulong Duterte no kahit na wala pa po yung korte sa Pilipinas hindi pa po nag-issue mga kababayan or nagdesisyon patungkol doon sa mga petition mga kababayan no kasi kailangan daw po yan talagang dumaan no sa local courts at itong ICC na warrant of arrest ay nakadepende rin sa gobyerno no sa Pilipinas kung ano yung kailang pasya so dito malinaw na si PBBM yung Marcos administration talagang willing no at gusto nilang dalhin ipakulong si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC sa Dahig Netherlands no kasi sabi nila ni Senator Drilon no at paano daw nangyari na ang Senado ngayon ay nagiging shelter ng mga pugante no or fugitive. So dito malinaw talaga mga kababayan na gustong isuko niya si Senator Bato de la Rosa doon sa mga banyaga no mga kababayan. At dito naman sa issue ngayon ng majority no na tinanong siya ng media na ginigipit at sabi nga po ni Senator Aimian na may mga panggigipit at panghaharas no dito sa majority senators at kinakasuhan ng kung ano-ano sinagot rin po yan ni PBBM na wala daw pong ganun daw mga kababayan no yung issue sa flood control mga ganun ay iimbestigahan naman daw nila mga kababayan at gumagalaw naman daw yung mga kaso no pero sa aking palagay talaga ay sobrang bagal no mga kababayan yung ginagawa nilang pagkaso doon sa mga involved sa flood control corruption hindi kasi bilis dito sa pag-file nila ng kaso sa mga majority senators gaya po ni Senator Jingo Estrada na ngayong araw naglabas na ng warrant of arrest daw yung Sandigan Bayan 2nd Division at itong sila Senator Marcoleta ay may mga kaso na sila Senator Joel, Senator Chis Escudero
pati sila Senator Bongo ay nakalista na daw sa ICC din mga kababayan, no? At grabe yung ang bilis mga kababayan ng mga kaso nila. At sana ganun din kabilis yung pagkaso nila sa mga involved dito sa flood control corruption, no? Hanggang ngayon talagang malayang-malaya pa yung mga pinakanakinabang no doon sa flood control corruption na umabot daw po ng trilyones mga kababayan. Grabe ang laki ng nawala sa kaban ng bayan, no? Kaya dito sa ginagawa nilang pagkakaso ngayon sa mga senador ay posible talaga na babalik ulit sa kanilang liderato, no, ang Senado mga kababayan. Aagawin ulit nila yung Senate presidency at matanggal ulit si Senator Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee mga kababayan, at mawawala na naman or mauudlot, no, or hindi naman matutuloy yung nakatakdang pagbukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee para dito sa paghaharap sana, no. Ipapatawag daw sila Martin Romualdez, sila Saldico, ang 18 Marines mga kababayan. Sinabi ni Senator Aimee ay wala siyang pakialam kung sino yung masagasaan, no, dito sa investigation ng Blue Ribbon Committee, basta may ebidensya mga kababayan. Kaya sabi niya wala siyang pakialam kahit kamag-anak pa niya. So sana po dalangin natin na mag-umpisa na agad yung Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, no, kasi talagang namimiligro na mauudlot na naman dahil papatalsikin na po nila si Senate President Cayetano, no, at baka next week mga kababayan ay kikilos na itong minority. Sila na naman yung mamumuno, no, sa liderato ng Senado kasi may mga pahayag na sila Lacson mga kababayan na baka aagawin nila ulit yung or papatalsikin nila ulit itong si Senate President Cayetano, no, kasi bawas na si Senator Jingo Estrada ay arestuhin na, at although dito naman sa kanyang kaso ngayon ay graft lang pwedeng piyansa yata yan mga kababayan. Pagkaalam ko yung plunder yun talaga yung walang bail, no, walang piyansa, at hindi talaga siya makalabas mga kababayan. At for sure tututulan nila itong online voting nga mga kababayan, although sinabi ni President Bongbong Marcos din kanina na tutol din po siya dito, no, sa online voting mga kababayan. Bakit kaya tutol dito si PBBM na mag-participate yung mga senador, no, samantalang sa Kamara yung mga congressman ay allowed naman silang mag-participate sa pagboto, no, kagaya po nung nangyaring botohan nung impeachment case ni VP Sara nung unang attempt nila na merong 200 plus congressman na pumirma. Yung iba pala daw doon mga kababayan, according kay Congressman Erese, ay through online naman pala nag-vote, no, pero bakit dito sa Senado ay tinutulan nila? So yung palagay ko dahil dito sa pagpatalsik nila dito kay Senate President Cayetano yan mga kababayan, kasi pag nagkataon na pwedeng bumoto yung nasa online ay hindi nila mapapalitan si Senator or Senate President Cayetano, no, kasi kumpleto pa rin yung majority mga kababayan kahit na nakakulong sila, at hindi nila mapalitan si Senate President Cayetano. So yun yung dahilan bakit ayaw lang pumayag dito sa online voting, no, or via Zoom, no, yung mga senador na hindi makadalo doon sa Senado mismo. So ano po masabi nyo dito mga kababayan sa pahayag ni President Bongbong Marcos na fake lang daw po yung putukan, no, nung nakaraang linggo doon sa Senado, at itong issue sa Senado ngayon, itong kaguluhan mga kababayan. Ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.